my beloved Boss Mike Cervera. Ay, si Manong Bongbong, kita nyo naman tumanggap ng karangalan. Saan? Doon po siya. Saan pa? Di sa Malaysia, naging chairman. Ano po? Yan Magandang araw mga kapamilya. It's official na i-turn over na sa Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN para sa 2026. Kita nyo? Na-turn over na ang pagiging chairman ng ASEAN 2026 kay Manong Bongbong Marcos lang naman. Di ba nakaka-proud yan? Tapos si Sara, anong ginagawa, mga kababayan? Anong ginagawa ni Sara Bear? Sumasayaw ng aring-king-king. Tapos gumaganon pa, ecstasy, tadan, ekstano, tadan. Walang yan. Yung gusto nila maging presidente, mga kababayan. Oo, kulang na lang mag-costume ng costume ni Fiona. Oo. We're nasa Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN para sa 2026. So, ayan, mga kababayan, sa madaling salita, naging chairman na ho si Presidente Bongbong Marcos. Hindi ba sila natutuwa? Di ba nakaka-proud? Di ba't kasama yan sa sinasabi ni Manong Bongbong noon na tayo ay nakikilalanin sa buong mundo? Di ba sabi niya yun? Sabi niya yun teka, meron akong video nun Sabi ni Manong Bongbong yun. Pinangako niya nun nung kampanyahan. Ito na. Manong, pasok! Tayo uli ay tatayo sa buong mundo. Tayo uli ay tatayo sa buong mundo. Eka. Kita niyo si Manong Bongbong? Kampanyahan pa lang yan. Sinabi niya na, tayo ay tatayo muli sa buong mundo. Tindi, no? Tindi ng energy ni Manong Bongbong dyan. At sisigaw tayo at iwawagawain natin ang bandila ng Pilipinas. At sisigaw tayo at iwawagayway natin ang bandila ng Pilipinas ng ganire. Mga leader ng ibang bansa, mga kababayan, parang nakakita sila ng artista. Nakita si Manong Bongbong, mga kababayan. Kulang na lang, mga kababayan, kumuha ng panyo. Oo, at punasan siya. Oo. Di ba? Pupunasan si Manong Bongbong na ganyan, parang santo. Di ba, no? Antindi ni Manong Bongbong. Iwawagayway daw natin ang bandila natin sa buong mundo. Nangyayari na nga yun, mga kababayan ko. Ayan na. At sasabihin natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino. Kita nyo! At sasabihin natin lahat sa kanila, to kininada amin. Ako ay Pilipino. Taas no! Teka muna, Boss Mike. Paano yung mga yung... Hindi ako nagnakaw. Diba? Paano yung mga panot? Kahit na tulad nila, diba? Nila Magalo, nila Barsaga, yung mga DDS, paano yun? Hindi pa nakakataas ang noo. Taas na noo nila di ba? Sabi ni Manong Bongbong, mga kababayan, At, ulitin natin. Ayan na. Lahat ako ay Pilipino. Taas noo kahit kanino. Taas noo kahit kanino. Tokin ni Nayo. Di ba? Ibang klase si Manong. Ibang klase yung energy niya dyan. Pero wala ba kayo napapansin? Wala ba kayo napapansin? Eto na, mga kababayan ko. Andali. May tumatawag. Hello. Ayun, tinatawag ko si Gago. Ano? Nakalive ka? Oo, nakalive ako.
Istorbo si Ninyo. Tumatawag, mga kababayan. May inupakan na naman daw siyang gago. Ninyo, nagre-report sa akin eh. Ito na. Mga kababayan ko ha. Sasabihin na naman nila. Ikaw yata boss ni Ninyo eh. Di ba na? Sasabihin naman ng mga basher ko. Ang boss ni Mike Cervera, ang boss ni Ninyo si Mike Cervera. Madami pa ako sa katarantaduhan ni Ninyo neto. Eto na mga kababayan ko. Apo Bongbong, banatan mo. Ibang klase to mga kababayan, energy na to. Ibang klase. Itindi na ito mga kababayan, antindi. At sasabihin natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Kita nyo? Taas noo kahit ulo ni Ninyo. Boss ko si Ninyo. Diba? Ako boss mo. Sabi ko siya. Boss amo. Boss amo ha. Baka kasi mapamak ako, sabihin nila. Alam mo naman yung mga chismosa Ninyo. Kita nyo mga kababayan, matindi talaga. Antindi ni Manong Bongbong, nangyayari na ngayon ito. Yung po bang mga kababayan yung talagang hinahangaan ang presidente natin. Di po ba? Nung, si Pangulong Bongbong Marcos na ang presidente. Di po ba? Nung panahon po ni Digong, mga kababayan ko, nung panahon ni Digong, eto si Digong, tignan nyo. Tignan nyo mga kababayan, si Digong kawawa. Ayan tignan nyo si Digong. Tignan nyo si Digong, Walang pumapansin. Walang pumapansin kay Digong, Tingnan nyo mga kababayan, walang pumapansin kay Digong. Ayan kawawa naman si Digong, walang pumapansin, mukhang tanga. Ayan di ba? Paano nyo naman ipagmamalaki ang isang Duterte? Bukod sa mga matay tao, abay mga kababayan, alam sa ibang bansa kung ano katarantaduhan ni Digong. Kayong mga Pilipinong mga DDS lang ang hindi makamove on at hindi makapaniwala na nabudol kayo noon. Nakita nyo ang pagkakaiba? Nung hinahangaan nyo, mukhang tanga. Yung hinahangaan namin, ipinagbubunyi nila. Si Digong, ayan, walang pumapansin, nagpapapansin na yan. Kulang na lang mga kababayan, agkuyad yadsuna. Kulang na lang mga kababayan, magpapansin siya. Mangisay sa gitna. Di ba? No! Wait lang. Panoorin niyo si Digong. Wait lang Sasaksak ko lang. Oy. Wait. Ano yun? Oy! Saan galing? Oy! Ano yun? Oy! Wait.
Ayop na yan. Kasi kayo ayaw nyo kasing mag-like. Nare-report tayo. Alam nyo ba yon? Kawawa naman tong live na to. Lagi na lang nire-report ninyo. Ayaw nilang talakayin ko mga kababayan na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang magaling mahusay. Ano? Wala ganun talaga Iinis naman ako, mga kababayan ko. Nire-report nyo yung live ko kasi, ewan ko. Diba? Ang ayos-ayos, mga kababayan, ng live natin, nire-report nila. Titik na mga kababayan ko. Titigil ko ng pagla-live. Pagka ganito lagi, panay ang report nyo. Tapos hindi naman kayo mga nagla-like. Sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapadaig. Huwag kayong magpapadaig lagi. Ilan ba nag-like sa'yo, Boss Mike? Kita mo! Oo! Kakapranggot lang yung nagla-like sa'yo, Boss Mike. Paano ka niyan makaka $30,000 US? Oo. Ngayon, wala ka pa nga kukunti pa lang. Oo. Di ba? Ewan ko sa kanila. Boss, bahala na nga sila, no? Yan na natin sila. Ayan. Wala. Ano na? Wait lang. Ilan? Kita mo, kukunti pa lang. Ayun na. Walang nagla-like. Pag-likein nyo nga sila, Ganda-ganda ng topic natin, si Manong Bongbong na nga, Diba? Si Manong Bongbong, mga kababayan, kakaiba. Kukumpara natin kay Digong. Si Digong, mga kababayan, api-apihan na nga ito na. Punta na natin yung ating main topic, mga kababayan. Eto na. Malupit ito, malupit. Manong Bongbong na siyangkan. Kinina ayan mo. Ito na, yan. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Benta mo na yung mga bahay nila. What would then I be accused of if we do that? Secondly, if hindi maganda ebidensya, basta kasuhan mo na. Kung nanalo. Ngayon. Maakwit. Yan. Dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso. Correct. Tama. Nagka-technically. Nga. These people who have stolen billions from the government and from the people. Kaya nga. Nakawala. Dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya. Yan. That will be much worse result. So, due process must be observed. Kaya nga. Must make sure. Alam nyo, yan talaga ang gusto ni Manong Bongbong. Para walang masabi, walang issue, at para masigurado na mapanagot itong mga magnanakaw sa gobyerno, dapat talagang yung solido. Pero sinisigurado ni Manong Bongbong, may mananagot at may mananagot kahit pinsan ko pa. Una na. Ito na, mahiwagang mensahe. Ano yung mahiwagang mensahe, Boss Mike? Ito. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Oo nga. Alam naman daw natin kung sino-sino yung mga yan Si Sino? Si Saldico. Sino pa? Si Villanueva. Chis Escudero. Jinggoy Estrada. Sino pa? Sino pa? Sino? Ewan ko sa inyo. Sino? Ewan ko, mga kababayan ko, ito na. Kunin mo lahat ng pera nila. Benta mo na yung mga bahay nila. Narinig nyo? Ibenta mo na yung mga bahay daw niya. Grabe, no? Hindi, ako tinatranslate ko na nga Sabi ni Manong Bongbong, ibentan mo na yung mga bahay niya. Sino ba maraming bahay sa Forbes Park?
Ha? Sino? Sabi sabi ni Manong Bongbong, benta mo na yung mga bahay niya. Ang may wagang mensahe. Yan na, bahala kayo dyan ha. Ako na nga, tinatranslate ko na nga eh. Our beloved Boss Mike